Okay, hello guys. So, ngayon ipapakita natin kung ano yung mga controls na ginagamit pag magda-drive. Okay. So, yung madalas na ginagamit natin. Okay. So, ngayon nandito tayo sa tabi ng kalsada. Okay. Naka-park ako. Okay. At the same time naka-hazard ako. Okay. Para yung mga sasakyan ay iiwasan kayo, no? Okay, kasi ito tuloy-tuloy na kalsada lang ito. Okay. So ngayon nakapatay yung makina. Anong mga controls na ginagamit? Okay. Una dito sa dashboard natin. Okay. So ito yung fuel gauge. Okay, malalaman nyo kapag paubos na yung gasolina nyo. Okay, ito yung E for empty and F for full. Okay. Itong fuel gauge na to, malalaman nyo din dyan kung nasaan yung tangke ng gas nyo. Mapapansin nyo may maliit na gas icon or picture dyan. May arrow. Okay. Yung arrow ko pakanan. Ibig sabihin yung tangke ay nasa right. Okay, nandun yun sa bago sa pinaka last ng after ng handle sa likod, nandyan yung gas tank. Okay, kung nakapag-drive or nag-drive kayo ng sasakyan na hindi nyo alam kung saan yung gas tank, nasa kaliwa o kanan, titingnan nyo lang yung indicator dito sa fuel gauge. Okay, ayan, nasa kanan sa akin. May mga sasakyan na ang arrow nasa kaliwa. Okay? So, yan. Yan yung fuel gauge. Ito naman yung speedometer natin or odometer. Ito yung makikita natin yung kung gaano kabilis yung takbo natin. So, ngayon, nakahinto tayo 0 km per hour. Ayan. Kung halimbawa, tatakbo kayo, no? 60 km, mag-speed kayo ng 100. So, sa mga expressway, madalas 100 lang yung maximum speed doon. Okay. At nandito rin yung kung ilang kilometer. So mapapansin natin it's 112,250 kilometer na yung tinakbo nitong sasakyan simula nung lumagamit. Okay. So yan yung speedometer. At ito rin sa baba, ito yung pwede mong i-reset yung kilometer. Halimbawa, gusto mong magpatakbo, okay, halimbawa from Cavite papuntang Manila at aalamin mo kung gaano kalayo, i-reset mo to. Ngayon kapag nagsimula ako tumakbo, okay, at nagpark ako halimbawa hanggang papuntang Manila, malalaman ko kung ilang kilometro ang itinakbo. Okay, yan. Alright. So yan yung pwede mong may mga short distance na pwede mong i-check kung gaano kalayo, no, habang nagmamaneho. Ito naman yung revolution counter. Okay? Yung gauge na to para malaman natin kung kailan tayo magsi-shift ng gear. Okay? So halimbawa, nasa first gear kayo. Alright? Tumatakbo. Ngayon, itong revolution, okay, nakikita naman natin R is revolution per minute. Kapag pumalo sa mga 2,500 kasi times 1,000 yan. So, ibig sabihin kung 2 to 2,000 revolution per minute. So, may time na ang makina, ang kaya is 2,500, maingay na. Ibig sabihin, ililipat mo na siya ng higher gear. Okay? May iba naman na yung mga bago, nagbabago yung tunog habang umaandar sa gear sa mga 3,500. So ibig sabihin, pag nagbago na yung tunog ng makina, ibig sabihin kailangan nyo nang lumipat into higher gear. Okay? Pero sa mga automatic yun, tataas yung gear.
Okay, basta nilagay mo sa drive. Pero since manual yung transmission car ito, usually sa akin, nagbabago yung makina, yung tunog ng makina sa 2,500 revolution per minute. So kaya kailangan ko mag-shift sa mas mataas na gear. Okay. So yan yung revolution counter. Ito naman yung temperature. Okay, gauge. Ito malalaman mo kung malamig yung makina, cool, or hot. Okay? So, kapag umalo na yan above the middle, it means kailangan mo nang papahingahin yung makina. Patayin yung makina, tapos open mo yung hood. Yung hood is yung nasa harap para hindi mag-overheat yung radiator. Okay? So, yan yung control sa harap ko. Okay? Ano pa yung makikita sa dashboard, sa part ng dashboard? Of course, ito yung ating steering wheel na ginagamit. Okay, so yung steering wheel natin, okay, lagi natin ginagamit ito. Ngayon, ang steering wheel, meron din, o yung manubela, meron din kasamang yung light control. Ito yung magko-control ng mga lights natin. Yung mga headlights, okay, yung mga dim lights. So ngayon naka-off to. Malalaman mo kung naka-off yan kapag yung parang may dot dyan nakatutok dito sa off. Okay? Ayan, pag pinihit ko yan ng pataas, nakatutok siya dito. Ibig sabihin, naka-dim light siya. Yung orange na light sa harap naka-on. Kapag pinihit ko pa siya dito, yung headlight na mismo, yung buong headlight yung naka-on. Okay? So, again, pag ganito, dim light, papakita natin, lalabas tayo. Ayan, patayin muna natin yung hazard. Okay, naka-dim. Okay. Ayan. So yan yung part ng naka-dim. Okay? Ayan, may ilaw dyan. Okay. So nakita natin yung dim light. Ngayon, pag pinihit ko siyang taas, headlight on. Tingnan natin. Ayan. Headlight. Okay? At pati dito sa likod, nagkakaroon ng ilaw yung headlight on. No? Hindi lang mapapansin ngayon kasi umaga. Pero ito, may red. Itong red na to, may ilaw yan. Kapag naka-headlight on. Sa rear backlight yun. Okay? Okay. So, i-off ko siya. Pihit ko lang hanggang off. Yan, katapat na sa off. Ngayon, ito naman yung light. Right signal. Okay? Ayan. Yung left and right signal, mag-on yan. Titignan natin kapag on ang makina. Okay. Ayan. So, naka-on yung makina natin. Meron akong right turn signal. Inangat ko lang po ito. Paakyat. Tapos hinto sa gitna. Tapos ibaba ko naman siya, left signal. Okay? So yan yung lights control natin. At of course, wag natin kalimutan yung hazard. Yung hazard naman, iilaw yung kabilaan dun sa harap. Tingnan natin. So yan yung hazard. Okay. So tapos tayo dito sa light control. Ito naman yung sa kanan. Ito yung wiper controls natin. So yung wiper controls naman na to nasa right ko. Okay. Kapag gusto kong mag on nito, iangat ko lang siya.
So mapapansin natin yung angat is para ma-trigger lang mag-wipe ng isang beses yon. Okay? Ayan. Halimbawa, basa na yung harap na windshield nyo, no? Yung windshield area, basa ng konti. Gusto mo lang tanggalin yung pagkabasa niya, pwede nyo i-tap ito pataas. Okay? Tap nyo pataas para mag-wipe. Or kung may dumi, tanggalin nyo lang. Okay. Pero kung gusto nyong tuloy-tuloy siyang mag-wipe, pababa naman. Ito yung pababa. Isang baba. Pero may gap segundo. No? May few second gap. 3 seconds, I think. Yeah. Okay. Ngayon, habang nandun siya sa may gap, okay, ayan, ito naman, so ito rear, sa likod naman ito, okay. So kapag tinis mo yan, tutuloy-tuloy lang yan, naka-on siya. Pag tinis ko, naka-off siya sa rear wiper. So ito, isang baba to kanina, may gap na 3 seconds, about 3 seconds. Baba ko uli. Ayan, medyo mabilis na siya. Okay. At ibaba ko uli, mas bibilis siya. So kaya tumutunog to kasi walang tubig. So itataas ko naman siya. Pag tinaas ko, tinap ko siya pataas, so balik ko siya. So enough muna natin. Pag tinaas ko siya pataas, ibig sabihin yung water ng wiper lalabas. Yan. Okay. Ayan. Now, of course, yung mga accessories, ano natin, yung aircon. Okay. Controls. Okay. So, ito naman yung ating air circulation control. So, madalas ginagamit natin yung within lang yung hangin umiikot. Okay. Sa loob lang ng sasakyan umiikot. Pero kapag gusto niyo naman kumuha ng hangin from outside, yan, dapat nakatutok itong controller nyo dun sa, so sa mga automatic naman may on and off dun, no? So usually kapag naka-on, ibig sabihin nakailaw to. Pag naka-off, walang ilaw, ibig sabihin kumukuha kayo ng hangin sa labas. Pag sa automatic yun. Pero ito manual, ganito yung air circulation control. Okay. And then of course, ito yung shift lever or yung gear lever natin ang tawagin. So common settings natin, yung neutral is sa gitna. Okay. So kapag naka-gitna, malalaman niyo kapag ang gear lever niyo ay nasa gitna or naka-neutral kapag nakakaya nyong ikaliwa siya, pahit or kanan. Okay. So yan, naka-neutral yan, nasa gitna. So kung gusto yung i-first gear, of course tatapa kayo ng clutch. Okay. And then i-move mo siya pasok doon. Okay. So first gear from neutral, kaliwa taas. So second gear pababa, and then balik sa neutral. Third gear, and then fourth gear, and then kanan from neutral pataas. Fifth gear, and then reverse kung patras kayo. Okay. But of course, ito yung parking lever nyo. So pag ginagamit ito, ito yung handbrake kung tawagin, or parking lever. Kung gusto nyo gamitin ito, nakataas to ngayon, so i-disengage natin, i-press natin to, at ipo-pull natin ng konti. At that, saka mapababa yan. Okay. Yan. Ngayon, kung gusto naman natin itaas, iaangat lang itong handle. Hindi mo na kailangan i-press to. Punta tayo dito sa floor controls. Yung floor controls natin, meron tayong tatlong pedal. Okay, para sa manual car may tatlong pedal. Sa automatic, dalawa lang po. Itong dalawa lang yung makikita. Pero pag manual car, manual transmission car, tatlo. Una, itong kaliwa, ito ay clutch. Okay? Yung clutch pedal ang tawag. Okay?
kailangan kaliwang payong maapak dito. Para saan to? Para mag-shift kayo ng gear. Okay? Pag nag-shift kayo ng gear, ng gear lever, tawag, itong cambio. Okay. Ginagamit natin yung clutch. Ito naman yung brake. So kapag brake naman, yung kanang paa. Okay, yung right foot. Okay, brake pedal sa gitna, accelerator ito. Yan. Okay. So ang tamang apak po, kailangan sa brake pedal tuwid yung paa nyo. Pag sa accelerator, naka slant lang. Okay, para makontrol ng tama yung accelerator. At the same time, hindi kayo napapagod sa biyahe, sa mga long drive, no? Kailangan tuwid, tapos nagpa-pivot lang tayo dito sa may, ito yung heel ang tawag natin. Dapat nakasandal pa rin yan sa floor pag lumilipat kayo ng accelerator. Okay, yan, ganyan lang, ano? Yan. 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 Dapat pag lumilipat, hindi natin inaangat. Huwag natin iaangat itong paa, no? Kasi bukod sa nakakapagod siya, may tendency na dahil pagod na kayo, mahihirapan ito. Inaangat mo, ano, from accelerator, minsan may tendency na kailangan nyo na mag-brake ng mabilis, babangga kayo dito kasi inaangat nyo. So mali po yun. Kailangan tuwid yung paa sa brake pedal. Okay, tapos accelerate kayo, ganun lang. Okay. So yan yung tatlong pedal sa baba. Bukod dyan, meron din tayong mga controls dito sa side. Okay, ito yung trunk, no, yung nasa likod. Okay, gamit ko manual Avanza na sasakyan, manual transmission. So pag binuksan natin yan, mabubuksan yung likod. So ipapull lang natin yan. Ito naman yung para sa fuel. Okay, gaya ng sabi natin, kung halimbawa naubusan tayo ng gas, ang titingnan natin is yung indicator dyan na pag pumunta, itong pula pag pumunta sa E or empty. Okay, or malapit, no? Minsan nagpapagas tayo kapag isang bar na lang para maiwasan natin yung empty, no? So pag 1 bar na lang to, yan, papagas na tayo, or better laging full tank tayo, no? Okay. So yung indicator, ibig sabihin nasa kanan yung pintuan ng ano nyo, fuel. Okay, so kung bubuksan natin, ipupull lang natin itong para ma-open yung fuel cover full, mag-open na siya. Okay. Aside from that, meron din tayong control sa baba. So mapapansin natin, meron pang control dito para sa hood naman ito. So ipapull lang ito. Okay, tapos mag-open yung sa harap na hood, kung tawagin. So ngayon naka-neutral tayo kasi naka-park tayo. Okay, so kung gusto kong lumipat from neutral na nasa gitna, which is nasa gitna yan, neutral, kaya lalaman mong neutral kapag kaya mong pakaliwain o kanan itong cambio nang hindi umaapak sa clutch, no? Wala akong inapakan, pero mapapansin nyo, pwede nyong ipasok sa left or right. Ibig sabihin, naka-neutral yan. Pero kapag gusto yung lumipat from neutral to first gear, no? Punta doon, pataas, hindi yung papasok unless inapakan natin yung mismong clutch. So kapag
full press tayo sa clutch. Okay, ngayon pag change ko to from neutral to first gear, papasok siya. Okay, tapos kung ililipat mo siya sa neutral, balik mo na siya. Lipat mo sa second gear, for example, third gear, gitna, and then taas lang dahil sa indicator doon, gitna, ito yung gitna, and then baba lang yung fourth. Okay, tapos fifth, ito, and then reverse. Yan, reverse yan. Okay, so kung nagpapatakbo kayo, dapat naka-clutch kayo, nag-change ng gear. Okay, tapos pag naka-change na kayo ng gear, pwede nyo na bitawan. Alright, so ganun naman po. Ngayon, ito naman yung ating handbrake or parking brake. So ngayon, nakataas to kasi naka-park ako ngayon sa tabing kalsada. Ngayon, kung gusto ko na magpatakbo, pwede ko na siyang ibaba at isi-shift ko na to sa first gear. Okay, so ika-clutch ko siya, first gear. Yan. Ayan. Tapos titimplahin na natin ito para yung pagtimpla is konting apak sa accelerator at saka taas ng dahan-dahan sa clutch. Yan. Yan. Tumatakbo na siya. Okay. Yan. Okay. So ganun lamang po. Yun yung mga controls natin. And of course, ito yung ignition slot. Okay, kung saan nilalagay natin yung susi. Okay, so ngayon naka-on siya. Ayan, may nakasulat nga ang push, ano? So ibig sabihin nun, kung gusto nyong patay ng makina ngayon, kasi na ngayon naka-on yung makina. Okay, so kung papatayin ko ngayon, twist ko lang. Okay, tapos hindi ko siya ma-twist ng simple, kailangan may push ng konti. Push para malak at matanggal niyo yung susi. Okay, so pag mag-on na tayo from lock, yan, hindi ko rin matwist ng normal, kaya may push ng konti. Yan yung off. Okay, naka-on siya pero hindi pa tayo nag-start. Ayan, may papansin nyo, naka-on pero start ito. So patayin ko lang yung aircon para hindi mabigla sa kuryente. Tapos nakatapak ako sa brake. Okay, tapos bibitawan nyo na kapag nag-start na yung makina. So i-hazard ko ulit kasi nasa tabi tayo ng kalsada. Okay, so yan po yung mga controls natin. Okay.